Naka-public ba to? Paano ba setting nito? Paano ko ipa-private yung comment? First time ko mag-live eh. As in. So, pag pinindot ko tong tao, uy, merong invite ng guest. Ano yun? Pwede ko rin i-share. Oh, check, iba na yung live, no? Iba na talaga panahon niya yun. Huli kong live mga 2018. As in. Legit. Kaya nagulat ako ngayon sa bagong itsura. Iba na talaga yung matanda, no? Aba, pati yung boses ko, merong, nakikita kung gaano kalakas, oh. Narinig niyo ba ako? Mic test! Hello? Cool! Damn! Ayos pala ito eh. Woo! O sige, hintay tayo mga 5 minutes, ha? Tingnan natin, hintayin natin yung mga nag-alarm. Mga umiglip muna, antok, galing sa work. Pero dahil syempre mausang sila, hintayin nila yung 12:30 ko. On time ba ako? On time? Well, so may mga nag-aabang ba sa IG? Kung may nag-aabang sa IG, chat nyo na. Sabi mo, Mars! Si Sia nasa Facebook pala! Pineke tayo! Something like that, you know? At ganun. Sabi niya, IG daw. Well, naisip ko kasi kung mag-IG ako, limited lang yung reach. Diba? Unlike pag dito, ayan. Saan tayo? Paano ko ba yan, Parang mga friends ko lang pwede mag-comment. Ang daming viewers, 41,000. Carry lang. Pero marami na rin yung kahit paano sa live. Pero feeling ko madadagdagan pa to. Nag-aabang yata yung iba sa IG, no? Doon sila, nakaabang sila sa IG. Pasensya na kung lumipat ako sa Facebook dahil nga mas malawak yung reach dito. Diba? Pag doon, limited lang, pupunta pa kayo. Hindi naman ako lalabas sa yung street nyo. Unlike dito, ilang million kayo, daang libo. May kita nyo agad. So, ayun. So, ito. Favorite ko to. Ship. Woo! Grabe, kitang-kita yung butas ng ilong ko. Ganun kalapit to. Paano ba yung pinapalabas sa ilong? May kalokohan ka. Woo! So, 23:32. Ilan Thailand time. So, it's 00:32. Sige, tayo pa tayo mga 3 minutes. Kasi may listahan ako dito eh. Yung pagkakasunod-sunod. Wala naman akong script. Mukha naman akong syong pag nakascript. Pero meron ako dito listahan. May listahan ko. Ito. Hop! Hop! Ako na screenshot. Charot. So, talaga nagpuwet kayo, no? Pasensya na, humingi ako ng pasensya sa inyo. I sincerely apologize kung pinag-intay ko kayo na matagal, mga mosang, na para bang wala akong respeto sa inyo. Alam ko naman na meron akong obligasyon sa inyo na maghayag ng chismis, lalo na dito, isang pakalaki tong Katniel. Di ba? Grabe, sa sobrang tindi ng Katniel, nag-giveaway na si Andres Bonifacio. Imagine that. Di ba? Paano nag-giveaway? Si Andres Bonifacio, sinelebrate niya yung birthday niya ng 28. Bakit ka mo? Para sa Katniel kasi simula next year, November 30, 2024 and sa mga susunod pa, ito na yung araw ng Katniel. Hindi na to araw ng Bonifacio. Bonifacio din, hindi na. Nambug na sa 28, nag-giveaway na si Andres. Ganun kalupit ang Katniel. Diba? So, ina-adlib ko kayo, ina-adlib ko. 104K, konti pa to. Napakaraming mosang sa Pilipinas. Milyon-milyon yung mga mosang sa Pilipinas. Tapos 108K lang to. So, chill pa tayo. Imagine 3 minutes pa lang naman. Chill lang tayo. Kalma lang kayo dyan. Andrea Bonifacio. Uy, Havey, Harold, That's a nice comment. Havey. Ano siya? Witty siya. I like it. Andrea Bonifacio. Pero, may pag-uusapan ba tayong Andrea dito? Pala decision kayo, Kaya ako makasuhan ako ng cyber libel. Wala tayong pag-uusapang Andrea dito. Sis, baka ibahin lang natin yung pangalan. Ano ba? Ay, wala pala akong kasama. Okay, ipakabaya ulit tayo. Damn. Pangis bro. Ship. Sarap. Okay, 1 minute. Mag-i-start na tayo 23. Bilang respeto sa mga nagpuyat. 23:35. So that's 23:34. 00:34. 12:34 AM. Sorry, nag-military time na ako. Alam mo na, ganun na ngayon, military time na. Mga
1 a.m., 2 a.m., 3 a.m. Yucks! My God, that's very local, you know? Ew! Dapat pag shala ka. Bro, what time tayo mag-meet? Mali, Tagalog pala yun. Ulit, English. Hey bro, Bro Chris, what time are we going to meet? See you at 2200. Boom! Dapat ganun! My God, kadiri naman yung see you at 10 p.m. Yucks! My God! Diba? Op, hipak muna tayo. Okay, simula na. 146,000. Screenshot ko lang to. Ay, wag na kayo na mag-screenshot. Hi friends. Friends, screenshot niyo yung viewers ko ha. Kasi ayaw ko baka magulo. Pinantay ko tayo. Nakita yung spotlight sa likod ko. Nakita niyo? Pinantay ko yung mabuti. Pinagandaan kayo. Okay, first topic. Handa na bang lahat? Kumars! Kumapit ka na! My God! Ano, nakatulog ba kagabi? Alam mo, tawang-tawa ako eh. Ay, simula na to, hoy. Baka may ginagawa pa kayo dyan. Start na to. Hindi na to ad-lib. Ulit. Alam mo, tawang-tawa ako kahapon eh. Kahapon ba? I mean, kanina, tawang-tawa ako. Binash-bash pa ako ng mga Katniel fans. Sinungaling ka naman! Scammer! May kaso ko nga sa Pilipinas, ba't kami maniniwala sa'yo? Isi kang scammer! Tapos bigla nag-post yung Katniel, si Catherine, si... Nandiyan na umiyak. Katniel. Sobrang satisfying. Ang tanong ngayon, eto na ang tanong ng bayan. Siyan, paano mo ba nalaman? Okay, ang first topic, basta sa listahan ko. Source. Okay, ang pinakauna kong source kung bakit yung nalaman yung hiwalay ang Katniel sa totoo lang, si OG Diaz. Alam niyo yung mali ninyo eh. Binash niyo si OG Diaz. Institusyon na yan sa showbiz chismis. Siguro dahil mga bata pa kayo, Generation Z kayo, ay iba batang millennials. Mga 19, 20, 21 years old, 22 years old, hindi nyo nakilala si OG Diaz. Kilala ko yung personal. Inaanak ko yung bunso niya eh. Si Miracle, napakagandang bata. Inaanak ko yun. Kilala ko yung personal. At saludo ko dyan, yan ang haligi at institusyon ng Philippine Chismis. Paano ka nasabi? Alam niyo bang ako, 30 years old, pinanganak ako 1993, pero 1992 pa lang, meron ng show sa TV sa OG Diaz about chismis sa mga artista. Uulitin ko ha, yung kinikilala ninyong pambansang Marites na tinitignan niyo as credible person na pinanganak ng 1993, si OG Diaz, 1992 pa lang may show na yan. Hindi pa ako pinapanganak, nasa tiyan pa lang ako ng nanay ko. Meron na yung show, tapos sasabihin niyo na sinungaling. Pag yan nag-spluk ng chismis, 90% totoo na yon. Gigil ako. Ang kaibahan lang namin, anong kaibahan namin, OG Diaz? Kasi ako yung naging pambansang Marites niya after branding myself for the past few years. Na talagang pagsisiyan ka sa nag-chismis, papaniwalaan namin to. Kahit convicted scammer pa yan, kahit kilala yung criminal dito at scammer, talagang pagdating sa chismis, maniniwala kami dyan. Yun yung kaibahan. Pero kung usaping background na hindi nalalaman, grabe yung si OG Diaz. So doon ako nag-idea. Sabi ko, uy, perfect opportunity to. Sabi ko. Kasi ang dami na nagpapanggap ng Marites eh. Kaya naman nag-hiatus ako for about 2 to 3 months. Tapos nagulat na lang ako. Pagbalik ko sa social media, nag-hiatus ako eh. Nanahimik ako ng end of August until end of October. Nag-hiatus ako. Tapos pagbalik ko ng November, ang dami na nagpapanggap. Naapakan yung ego ko eh. Sabi ko, bumabranding kayo ng Marites ha. Sabi ko, sige. Gagamitin ko tong issue ng Katniel breakup para ipakilala kung sino talaga ako at ako ang nag-iisang pambansang Marites. Kaya doon ako nag-interest. Ngayon, syempre, hindi naman tayo pwedeng focus lang kay OG Diaz. Pag sinabi niya, yung source lang niya or siya lang talaga, yun lang yung papaniwalaan. Hindi naman pwedeng ganun. So ako, ang ginawa ko, dami kong kinontak, Imagine, nasa Paris ako, chinecheck yung mga Aurora Borealis, saka yung Eiffel Tower, pero may mga kachat ako, break na ba yung Katniel?
Whoop, hipak ko na. Whoop, hipak. Ship. Okay. So, after confirming 4 sources. Sino yung una? OG Diaz. Tama? Yun yung una eh. Pangalawa, pangatlo, pang-apat, hindi ko na pwedeng sabihin kasi I protect my sources eh. Pero nung na-compare ko yung ika-apat, eto na, isa-set ko na yung date. Dapat mag-announce ang Katniel ng kanilang breakup November 30, Andres Bonifacio Day. Pero sabi ng mga sources natin, ayaw pa daw nila paalam sa mga Katniel fans. Matagal na pala, Mars. Hindi pala recently. Pero dinedelay lang nila yung announcement. Okay, maingay ha. Baka may makarinig eh. Atin-atin na lang ha. Okay lang ba? Matagal na palang break. Check ko lang baka may makarinig. Matagal na pala. Ayaw lang nila paalam, dinedelay nila. Pero dahil pala desisyon ako magde-decide. Gusto ko i-announce ng Katniel ang kanilang breakup katapusan ng November 30. Bakit ako? Ako masusunod. Kailangan i-flex ko yung ego ko eh. Ako yung pambansang marites! Something like that. So, November 30. So, anong ginawa ko? In-announce ko midnight, November 29. In-announce ko ngayon, November 29. So, pag-announce ko ngayon ng November 29, boom! Na-pressure sila. Wala silang magawa. Kasi naniniwala sa akin lahat ng tao. So, kailangan na nila linawin once and for all. And I gave Catherine a favor. Pagod na yan. Pagod na yan sa pambababae ni Pagod na yan. Sa tingin nyo, for the last 11 years, isa lang? Dami, boy. Napakarami. Dami pang naglapitan sa akin. May mga usapan pa sila, may mga picture pa sila. Ang dami. Kaya para sisihin natin yung isa sa isang breakup. Mali yun. Pagod na si Katrin. Parang putik. Ito na ako yung buong buhay ko. 11 years na to. Pag-artist ako, nakadikit na ako dito. Ilang beses na akong niloko. Ilang beses ko lang nahuli. So, may listahan na kayo. Ano ba talaga yung reason of breakup? Maliban sa pagod na, Maliban sa pagod na talaga si Catherine. Ito na yung gusto na nakakapit ka na ba? Ito ang ship. Boom, ship. Ito na. Ang tanong ng bayan, Sian, totoo ba yung K? Andres Brillantes? Kayo ingay ba? Atin lang baka may karinig dito na iba, di ba? At least kahit 10 lang tayo dito sa JC natin, okay lang yun. Nagkita daw eh. Nagkikita. Multiple times na. Lalo na yung after ng breakup nila ni Richie. Yan ang chika, ha? Hindi natin yan sure. Sila nakakaalam na katotohanan. Ilan yung nasadap ko. Tapos, ito yung nakapagpapuno kay Catherine. Kaya binatawag, parang pagod na ako. Kaya lang na nag-break na sila few months ago. Ayaw pa rin sila pa-announce ng management. Negosyo yan, Brad eh. Laking negosyo yan. Daang milyones yung value niyan. Tapos sa announce mo lang, na-break na kayo. Brad, branding yan, Katniel. Baka pansin, mahina 20 million. Tapos sa announce mo na break up. Of course not! So, eto ng chika. May kakapitan ka na ba, Mars? Huwag kayo masyado maingay, baka may makarinig sa atin. Eto pa lang si Andrea. Hobby pala niya yan.
Paano ko nalaman? Mars, wag ka. 6 na sikat na personalidad ang nag-chat at lumapit sa akin. 6. Sa English, 6. Para sabihin na ito palang Andrea, yung jowa nila, yung aura nila, no comment. Baka ma-cyber libel ako eh. Mahirap na. Total 10 lang naman tayo dito. Hilig pala niya yung... Ito pa mas matindi. Yan palang si Richie. Naririnig niyo ba ako? May mic pa. Yan palang si Richie. May una palang aura yan. Tinarget lang din niya. Sa PBB House pa. Oh! Oh my God! Nadulas ako. Sorry. Ang malupit dyan, sila pa yata nung set. Overlap Mars. Kaya, nung nag-break na sila ng Richie, ito na, Kuya DJ! Pew! Yan pala yan. Pero, nagulat ka, no? Nagising yung anak mo sa gilid, no? Pero, hipak muna tayo. Hindi natin pwedeng sabihin na si Andres lang ang may kasalanan sa hiwalayang ito. Dahil may posibilidad na few months ago, 3 months ago, 4 months ago, 5 months ago, 6 months ago, hindi natin alam masigurado, mahirap magbanggit dito, baka matawag tayong fake news kung ano man yung alam natin. Basta few months ago, pwedeng break na talaga yung Katniel. At dahil nalaman ni Andres Bonifacio na break na pala at single na si Kuya DJ, eto na yan. Target. Para bang na-challenge siya. Pero crush niya talaga to. Love na love niya talaga to. So, anong pinapoint out ko? Para i-rule out natin. Para i-rule out natin na ang may kasalanan sa hiwalayang ito ay si Andres Bonifacio lamang. Mali yun. That's emotional. Na parang may masisi lang tayo, meron lang tayo mapagbalingan ng galit natin. Mali yun. Hindi natin masabi dahil ito talagang lalaki. Talagang mahilig talaga for the past 11 years. Image loyal lang. Kaya lang, walang natatakot na pumalag, mag-expose, i-post ng mga babae or ng mga kaibigan expose kasi gusto eh. Brad, bigating pamilya yan. Daming connection yan sa showbiz at sa mga politika. At sa politika, mga politiko. So ngayon, para i-post ko na, si ganito, dinate ako niyan. Hindi pwede, Brad. Yayariin ka niyan. Papahirapan yung buhay mo. Kaya, for the past 11 years, tumagal na mukhang loyal lang siya. Nagets niya ba yung punto? Kasi takot lahat. Walang lumalaban talaga. At ngayon, going back, so napagod na nga si babae. Pagod na sa mga pamababae niya. Nag-break sila. At possible, nung nag-break sila, doon lang sumausaw at pumasok sa eksena si Andres Bonifacio. So, to rule out na siyang dahilan ng hiwalayan, mahirap masabi. Ngayon, lumabas na lang sila sa screen sa kanilang mga official statement. Siyempre, for the sake of business, kasi kahit hiwalay na rin naman sila, tuloy pa rin ang negosyo as separate branding. Ano yun? Ba't parang tatalsikan ko ng laway yung camera ko? Laway ko ba yun? So, okay na mga Mars? Patiknin ko na listahan ko. Okay na Mars. Salamat sa pakikinig. Huwag mo na lang sana ipagkalat, ha? Atin-atin na lang baka sabihin, chismoso ko. O screenshot nyo nga itong 345,000. Boom, panis. Mars!
natin dyan! Bye-bye!